bagyo. Bagamat maaraw po ang panahon ngayon, wala na pong bagyo. Marami pong tao ang meron pa rin bagyo sa mga buhay. Mapakristyano man o hindi. Ano po? It's something na hindi maidideny ng buong sangkatauhan. At ang bagyo ng buhay ay meron pong iba't ibang level. Totoo po yan. Merong mabigat na problema, may mild, at merong namang napaka super bigat na parang susukuan na ng ibang mga tao. Pero ito pong gusto ko pong sabihin po sa inyo. Storms of life is normal sa mundong ibabaw na ito. Meron po nakalagay sa Bible, isa pong senaryo na ang Panginoong Jesucristo po ay pumalaot kasama mga disipulo. Sila po ay naglayag. Amen? Amen. At sa kanila pong paglalayag, ang Panginoong Jesucristo po dahil pagod na pagod dun sa kasyon ng barko, natulog ang Panginoong Jesucristo. Sarap ng kanyang tulog at mula sa kanyang pagkakahimbing ay dumating po yung bagyo. Nagkaroon ng bagyo. At ang mga disipulo ay takot na takot. Sila po ay hindi alam ang kanilang gagawin. Not until naalala nila, hey, Jesus is with us, natutulog doon sa likod. Pinuntahan nila ang Panginoon, tinapik nila ang Panginoon ng ganyan. At ang Panginoon po ay hindi pa rin magising. Kaya tinapik nila ang tinapik at bumangon ng Panginoong Jesucristo. Sinaway o sinawata ang bagyo. Tumigil ka. You, bagyo, stop. Kanya. At agad pong nag-stop ang bagyo. At ang maganda pong salin na nabasa ko ganito. And there was great calm. Itong gusto ko sabihin sa inyo. Pag si Jesus ay nasa buhay mo, there is great calmness sa buhay mo. Merong calmness na hindi mapaliwanag ng mundo. Oh yes, nag-aaway-away ang mga bansa, magulo. Diba? Magulo ang mundo. Pagtingin mo lang sa mga social media, nandyan na. Minsan may mga messages ka sa cellphone mo na magugulantang ka na lang, magugulat ka na kung titignan mo mabuti parang magbibigay ng stress sa'yo. Pero, itong gusto ko sabihin sa'yo, kalma lang, Jesus is with us. If you are a believer, I'm talking to believers. Because those unbelievers will not, will not acknowledge the presence of the Lord sa kanilang mga buhay. Pero tayo alam natin, Jesus is with us no matter what happens sa buhay natin. Kung ano may pinagdadaanan natin, I know the Lord is with us forever. Kailan siya pumasok sa ating mga buhay? Nung tayo po ay maborn again. Nung tayo po ay makakilala sa Kanya. Nang magpasakop tayo sa Kanya as our very own personal Lord and Savior. Ano po yun? So napakaganda pag may Jesus tayo sa buhay, we know that He's always in control sa mga buhay po natin. Kahit ano man yan, bago mo isang guni yan sa ibang mga tao, isang guni mo muna yan sa Panginoong Jesucristo. Meron siyang kalutasan diyan. Wala pong problema ang Kristiyano na hindi nalutas. Isip-isipin niyo po, meron po ba kayong mga problema na hindi nalutas ng Panginoong Jesucristo? Wala. Lahat po nilutas ng Panginoong Jesucristo. Dahil ang mga born-again Christians, ang mga Kristiyano po ang priority ni Jesus. Magpakailan-kailanman. Amen? Tayo po ang mga apple of the eye ng Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ko po sa inyo, ano man yung storms na yan, ilagak mo muna sa paanan ng Panginoong Jesus. At siya na ang bahala diyan. Kasi ang Panginoong Jesucristo po, hindi pa nangyayari, nakita na po niya. Meron na po siyang katugunan, meron na po siyang kasagutan. Let me give you an example. Tayo po, nandito po tayo sa land, nandito po tayo sa lupa. Amen? Kung nandito tayo sa lupa, ang pananaw natin, yung nasa lupa lang. Halimbawa, nakikita mo, hanggang dyan, pag kailangan mo makita yung mga building, titingala ka, di ba? Pero, pag sumakay tayo ng aeroplano, titignan mo yung same land na yan, iba yung pananaw natin kasi nakayuko tayo. Nakita na natin kung ano yung nangyayari, di ba? So, iisang lugar, pero pag nakasakay ka sa aeroplano, iba yung paningin mo. At pag nandun ka sa baba mismo, iba rin ang paningin mo. Pero iisang lugar po yon. Pero ang ibig ko po sabihin dito is this. Kahit ano pa yung sitwasyon natin, nakita na po ng Panginoong Jesucristo, mapaibang anggulo o yung anggulong nakikita mo. Iba yung anggulong nakikita ng Panginoong Jesucristo kasi nasa taas po siya. Amen? Alam niya. Okay. So, it's a matter of trusting Him in everything.
Parang pag nanood ka ng pelikula, hindi mo pa alam yung ending. Siyempre, parang suspense ka. Pero yung katabi mo, napanood yun yung ending, tinatawanan ka lang niya. Alam din na yung ending, di ba? Ganoon din ang buhay natin. We don't know the ending of our lives yet. But Jesus already knew it from the very beginning. Kaya kung hindi pa nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love and grace of Jesus. Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all. Tandaan nyo, walang bagyo ang hindi kayang patigilin ng Panginoong Hesukristo.